na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy pa amin na tinatanggap at tinamasa sa aming pong ang araw-araw na buhay. Minsan pa po, Panginoon, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo sapagkat muli po kami ay nakarating po sa dakong ito upang Ikaw po ay aming pong mapaglingkuran, Ikaw po ay aming pong makapaniig, Ikaw po, Lord, ay aming pong mapapakinggan sa lahat ng mga mensahe na nais po ninyo na ipapatid po sa amin sa gabi ito. Lord, tinataas ko po ang iyong banal na gawain ito na kayo po maghari sa apat na sulok ng dakong ito. Kayo po maghari sa bawat isa sa amin, sa bawat puso't isipan po namin, nang sa ganun, Ama, lahat ng mga mensahe na nais po ninyo na ipaunawa po sa amin sa gabi ito po ay tumimo po sa aming mga puso't isipan at amin pong itong maisa sa buhay. Hiniling po namin, O Lord, ang inyong pong pagdupo ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin, lalong higit, Panginoon, sa inyo pong Aba. Sa inyo po lamang ako, O Lord, umaasa sa lahat ng mga mensahe na nais po ninyo na aking pong ipapahayag sa pamamagitan po ng iyong pong banal na salita, ng iyong banal na ebanghelyo para po sa darating na linggo. Pagpalaan niyo po ito, Panginoon, itong inyong mga salita na ito po, O Lord, ay tumimo at ito po ay mabubuhay po sa aming pong pagkatao. Lahat ng ito, Ama, ay ang pong samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ito yung love letter ng ating Panginoon, ang banal na salita. Amen po. Amen. Sa ating mga Bible, ayon po sa sulat ni San Lucas o St. Luke, chapter 4, verse 1 to 13. Ito po kanina yung binasa po sa banal sa kamisa. Nakita niyo na po? St. Luke or Lucas, chapter 4, verse 1 to 13. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon sa sulat ni San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw at doon siya ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa ilang saglit ay nakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kaharian ito at ang kadakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninumang naisin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa tuktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan at sa kanilang mga kamay, ika'y alalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong susubugin ang Panginoong mong Diyos. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Kamayan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid. Kapatid! Relax ka lang. Relax ka lang. Andito lang ako. Dito lang ako.
Kung kailangan mo ng karamay, Kung kailangan mo ng karamay, andito lang ako. nandito lang ako. Kaya, Kaya, huwag kang magpatukso. wag kang magpatukso. Amen. Pili na po kayo umupo sa Kristiyan ng ating Panginoon. Sabi po kanina ni Father, ay sino daw po sa atin ang hindi pa po nakaranas na natukso o tinukso? Sino ba sa atin hindi nakaranas na siya ay tinukso? Itaas na yung kamay. Hindi pa nakaranas na tinukso? Sabi ni Father kanina, pag hindi ka pa nakaranas na ikaw ay tinukso, ibig sabihin, mag-isip-isip ka na, baka friends na kayo. Bakit po? Kasi ang tinutukso ng dyablo ay yung mga tao na lumalapit sa Diyos. Amen po? Amen. Kaya pag tumaas ka ng kamay, sabi mo, hindi pa ako natukso, kailanman brother. Ibig sabihin, friend talaga kayo. Useless na. Jobless na. Demonyo sa iyo kasi hindi kanya. Yung wala na siyang effort. Kasi yung sa kanya ka na eh. Diba? Bakit pa siya magpapagod? Magtutukso sa iyo? Useless. Diba? Wala na. Wala na siyang makukuha sa iyo. Kaya ngayong gabing ito ay pinamagatan ko po itong pong ating tatalakayin na salita ng Diyos. How to overcome temptation. How to overcome temptation. Ano ba yun sa Tagalog? Yung how to overcome temptation? Paano natin mapagtagumpayan? O paano natin madaig ang tukso? Parang may kanta nga yan, di ba? Labanan natin ang tukso. May kanta yung ganun, di ba? Tukso, layuan mo ako. Labanan ang Tukso, layuan mo ako. Ang tamang kanta doon, tukso, lumayo sana ako. Hindi yung tukso. Ang tukso, hindi talaga lalayo. Lalong nalapit. Amen? Yun ang. walang tukso na lumalayo. Palapit ang tukso. Diba? So dito po, ang konteksto po ng ating pong binasa na gospel, itong ating Panginoong Hesus ay katatapos po lang po niya na siya po ay nabautismuhan sa Hilugurdan. No? Fresh na fresh, no? Kaya po ay lumapag sa kanya ang kalapati, ang banal na Espiritu at ang salita ng Diyos Ama nagsasabi, ikaw ang anak kong kinanulugan. Di ba? You are my beloved son. Di ba? You are my beloved son. So, sumasa kanya ang Espiritu Santo. Di ba? So, kung ang ating Panginoong Hesus ay siya po ay tinukso, ibig sabihin, lahat tayo na baptized Christian ay talagang tayong lahat ay makakaranas din na tutuksohin. Amen? Amen. Bakit kaya na kailangan tayong tuksohin ng demonyo para pag tayo ay nadala sa tukso, tiyak tayo ay mapapawalay sa Diyos. Amen? Kasi naging kalaban na po natin ang demonyo nung tayo ay bininyagan. Kasi inaangkin na po tayo ng Diyos, ng kanyang mga anak. Diba? Kristiyano na tayo. So, treat na tayo sa mga demonyo. Kaya ang gagawin ng demonyo ngayon, tayong lahat tutuksuin niya para tayong lahat ay kanyang magapi. Diba? Kaya kailangan natin malalaman kung ano ating gagawin para madaig o mapagtagumpayan natin ang tukso. Ready na po kayo malaman paano ating gagawin? Meron po tayong 3 puntos na parang gagawin natin para mapagtagumpayan po natin ang tukso. Inamoy katabi mo, natukso ka na ba? Natukso ka na ba? Ay, natukso. Namatay yung ilaw. Ay, hirap yan. Namatay yung ilaw. Parang yatang sabi ni Father, andito lang siya. Ay, parang, nakakita na kayo ng demonyo? Nakakita na kayo ng demonyo? Sabi ni Father kanina. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Tumingin ka lang sa tabi mo. Kasi yan dyan lang. Sabi ni San Pablo, he is like a roaring tiger, roaming around, looking someone to devour. Diba? Andyan lang siya. Kaya pag
may nagsasalita dito at kinakalabit-kalabit ka, hindi yan. Hindi yan, kapatid ko. Demonyo yan, ang gano'n yan. Nagkukulit-kulit yan. Kalabitin mo, kalabitin mo, kalabitin mo. Ito lang ng kapatid mo. Sunod na sunod naman. Di ba? Kaya ibig sabihin niya, andyan ang talagang demonyo, no? Di ba? Gumagamit siya ng instrumento. Para ma-distract yung mga nakikinig. Yung namatay ng ilaw. At hindi talaga, dito talaga lang demonyo. Madilim, hindi niya makita. Di ba? So, number one, how to overcome temptation. Number one, ano ba dapat meron tayo para mapagtagumpayan po natin itong tukso? Ha? Number one po ay, nandiyan po ba kayo? Amen. Ready na ba kayo malaman? Pero po yung number one? Yes. Number one po ay pagiging madasalin. Oh, di ba? Being prayerful. Diba? Kayo ba ay madasalin o palagi ba kayong nagdarasal? Amen. Amen. Kapag hindi po tayo nagdarasal, sigurado po isang kimbot lang ng tukso, sigurado tayo ay matatangay na. Amen? Amen. So ito po, we imitate the life of Jesus. No? Ang ating Panginoong Isus ay wala po siyang sa bawat kanyang gagawin, no? Pagising sa umaga, siya ay pupunta na po sa ilang na puok upang manalangin. Di ba? Kaya siya nagkatumpay sapagkat siya ay very, very prayerful. Madasalin ang ating Panginoong Isus. Di ba? Kaya hindi siya madadaig ng tukso. Amen? Amen. At ito ang sinasabi ng Panginoong Isus sa Matthew chapter 26 verse 41. Sabi niya in English, watch and pray so that you will not fall into temptation. Oh, no? Watch and pray. Magbantay kayo at manalangin para hindi kayo madaig o hindi kayo mahulog sa tukso. Sabi dito, the spirit is willing, but the flesh is weak. Diba? Willing ang banal espiritu, ngunit talagang ang ating laman ay napakahina. Dapat palakasin po natin ang ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng palaging panalangin. No? Kasi it's a spiritual battle. Spiritual battle. So dito po, sa ating pong unang verses, ito sa 2 hanggang up 4, ay dito po, ay nagpapakita po dito yung pagtukso ng demonyo sa ating Panginoong Isus na gawing tinapay ang batong ito. So, pumapasok po dito yung example of lust of the flesh. Alam ba ninyo yung mga lust of the flesh? Isa po dito yung lust of the flesh ay yung pagkain. No? Isa po yun sa lust of the flesh. So dito ay bakit po ginawa ng demonyo ito sa ating Panginoong Isus? Na gawin tinapay ang batong ito. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Bakit po? Kasi gutom na gutom ang ating Panginoong Isus. 40 days and 40 nights siya mag-aayuno doon, no? Doon sa ilang. Di ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya ang ating Panginoong Isus, dahil sa preparation niya sa kanyang mission, 40 days and 40 nights, po siya nag-fasting. Ha? Kayo ba'y nagpa-fasting? O fast-eating? Pasiting. Nung Merkules, nilabas ko yung karne, Martes yun, no? Nilabas ko po. Sabi ko, lutuin ko bukas. Kinabukasan, narinig ko, ano pala? Wednesday na pala. Sabi ko, patay kang bata ka. Kaya ginawa ko, Martes pa lang, niluto ko na yung karne. No? At para Merkules, isda na kakainin ko. Diba? Pero nalinang pa rin ako ng demonyo. Bakit? 2 beses pa ako kumain, nabusog ko ako. Diba? Nabusog ako, naisahan pa rin ako, sabi ko. Kaya kanina, ay diretso pa ako sa confession. Diba? Kasi mahirap na. Ha? Na maano tayo ng demonyo, no? Maisahan tayo, no? Masalisihan tayo. Kaya kailangan talaga ipagtapat natin sa Panginoon, no? Para wala na siyang sa atin, hold sa atin.
Diba? Kapag na-confess na po natin yon, hindi na po makikita ng demonyo yun. Bumalik po tayo sa estado ng grasya ng Diyos, sanctifying grace. Amen. Amen. Lalo na po yun, alam ko po, di, huhulog po yun. Mahuhulog po yun sa mortal sin kasi alam ko po Di ba? Pero, nagkulang po ako may kakulangan. Amen? Amen. So, ito po, nagpapakita po ng importance of prayer and fasting. Amen. Amen. So, sa atin po dito, ang katuruan po ng simbahan, yung mga edad daw ng mga dapat mag-fasting ay age, sino nakakalam? 18 to 64. 18 to 59. 16. Nakasalang si Jenny. Ayun ang edad ng mga dapat mag-fasting. Age 18 to 59. Maliban lamang sa mga may problema sa kalusugan. Amen? Amen. Lalo na iinom ka ng gamot. Siyempre, hindi ka kakain noon. Di ba? Lalo na pag yung gamot ay matapang. Di ba? At saka pag hindi kaya ng katawan mo, siyempre, isip na po kayo noon. Di ba? Reasonable naman po yun. Di ba? Hindi naman gano'n ang ating Panginoong Isus na anong agad siya? Judge agad siya. Hindi. Ano din siya? Ano din siya? Merciful din ang ating Panginoon. At saka, hindi lang siya judge, kundi siya po ay, ang tawag doon? Hindi. Maunawain ng ating Panginoon. Alam niya ang sitwasyon. Di ba? So, ganun po. So, abstinence. Ano ba yung abstinence? Kasama din po yun, no? Sa parang natin, bilang pag-ayaw natin, yung kailangan natin mag-abstinence tayo. Lalo na ngayon yung Lent, no? Dapat every Friday, walang karni. Pero po sa canon law kasi natin, sa Code of Canon Law 1249 to 53, nakalagay po doon every Friday. Every Friday talaga, for the whole year. Diba? Natin, nasabi ko na po dito yan Diba? Pero baka nakalimutan ninyo. For the all year talaga yun. Na dapat talaga mag-abstinence. Kasi abstinence lang naman yun Hindi naman fasting, di ba? Abstinence lang naman. Huwag ka na kumain ng karne. Sa Bernes, ano pong rason doon? Ang rason po doon, bilang po na pagkikisa po natin to honor, in honor of the passion of Jesus on Good Friday. Kasi namatay po ang ating Panginoong Isus noong Bernes. Kaya di po tayo sabihin natin na, thanks God, it's Friday, it's party time. No. Dapat nagkikisa tayo sa passion of Jesus. Di ba? Kung talaga tayo Kristiyano, dapat nagkikisa tayo sa paghihirap ng ating Panginoon. Kanina sabi ni Father, huwag pong magpalakpak na yun, no? Kahit saan parte ng misa. Pero dapat, for the whole year dapat, hindi po talaga tayo pwedeng magpalakpak sa misa. Bakit po? Parang binabastos po natin di ba? Yung ating Panginoong Isus, di ba? Namatay siya, naghihirap siya, di ba? So, no need siguro na magpalakpak po tayo. Pero, kung i-allow po ng priest, sumunod tayo. Inalaw ng priest, di ba? Kasi priest, sila po anti-Christ, di ba? Sila po ay sugo ng kinatawan ng ating Panginoong Isus. Amen po? Amen. So kaya nga po, sa ating panalangin tinuro ng Panginoon the Lord's Prayer, ay may nakalagay po talaga doon na huwag mo kami hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Di ba? Nasa prayer na, no? Tinuturo ng ating Panginoong Isus. Ganito dapat kayo manalangin. Di ba? Ama namin, masalangit ka, sabay ng anak mo. At nakalagay po talaga doon na huwag mo kaming hayaang matukso at iligtas mo kami sa lahat ng masama. Diba? So, yun pong paalala sa atin na talagang may tukso. Amen? Amen. So, sabi po ni Santiago or James chapter 4 verse 7, in English, sabi niya po dito, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Ano daw? Submit natin yung ating sarili sa Diyos. Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos at labanan natin ang tukso at siya'y lalayo sa atin. Paano natin submit ang ating sarili sa Diyos? Sa panggitan ng panalangin, ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon at malalabanan natin ang tukso. Amen. Kasi
More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, No power. power. Ano na lang natira? Kilikili power. Wala na yung kilikili power na yan, ha? Hanggang mamaya sabihin nyo, ay, nagkilikili power pa pala, ha? Wala na yun, ha? Ibig sabihin, wala na tayong magagawa pag gano'n, di ba? Kung hindi tayo nanalangin. Alam nga naman, kilikili power. Tatawanan ka ng demonyo dyan. Kilikili power. Di ba? So, yun po, ang una, how to overcome temptation. Dapat ay palagi po tayong manalangin. Be prayerful. And number 2, ano pa ang gagawin para tayo ay madaig o mapagtagpayan ang tukso? Number 2, self-denial. Sabihin mo sa tabi mo, self-denial. Self-denial. Pagtanggi sa sarili. Di ba? Sabi nga po sa Santiago chapter 1 verse 14 to 15. Sabi po dito, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Oh, di ba? Pag nagpapatangay ka pala sa sarili mong nasa, kaya ka natutukso kasi wala kang pagpipigil sa sarili. Amen? Amen. At sabi po dito sa verse 15, kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Mabigat. Diba? Pag ito pala umugat sa ating puso, ito ay magbubunga ng pagkakasala at hantong sa kamatayan. Ang kamatayan po sinasabi po dito ay hindi lang pisikal na kamatayan, kundi eternal. Walang hanggang kamatayan. Ibig sabihin ito, hindi lang pisikal, kundi ang ating buhay ay mapupunta sa impyerno. Ito po yung kamatayan po dito. Amen? So balikan po natin dito po sa verse 2 and 4, no? Ito po, kanina sinabi ko po kanina, na ito po yung example of lust of the flesh. Yung kanina, ito pong example ko dito ay yung una ay yung bato na gawing tinapay. Ibig sabihin, pagkain. Yung po ang una na example ng lust of the flesh. Yung pagkain. Diba? Lalo na pag halimbawa, busog ka na, tapos kakain ka pa ulit. Ang kalalabasan po noon, gluttony. Gluttony is a mortal sin. Diba? Mortal sin po yan. So dito po, ito po yung unang tinukso ng Diablo sa ating Panginoon sapagkat alam niya talaga na ang ating Panginoon Isus, nanginginig na talaga yun sa gutom. Diba? Ikaw ba naman, 14 days, 14 nights. Tayo nga Diba? Isang araw nga lang Diba? Hindi tayo kakain, di ba? Nanginginig na tayo. Nagreklamo na tayo. Pasting tayo, 6 to 6. Hindi ko kaya yan. Grabe naman lang. Pero common sense na lang po, no? Pag sinabi nila 6 to 6 yung fasting, kapag ikaw, alam mo naman, may problema ka sa, sa health mo. Abay, siyempre, hindi ka susunod, di ba? Siyempre, kakain ka. Di ba? Alangan naman, makikiyano ka doon sa mga malalakas. Di ba? Edi, baka patatakbo ka sa ospital. Diba? Yung kasalanan mo pa. Diba? Alam mo na Diba? Ba't mo pa sinubok ang Panginoon? Yung sabi nga dito sa ating klasa, hindi kaya sinubok ang Panginoon. Diba? Huwag natin subukin ang Panginoon. Diba? Kapag tayo ay mahina, may sakit po tayo, ngayon, kakain po tayo, siyempre. Diba? Isintid naman po yan sa atin. At mga example pa po dito ng lust of the flesh ay yung mga alak. Alcohol, lasinggiro, diba? At sa ano pa, yung mga drugs, yung mga nilulong sa bisyo, mga addict. Sabi mo sa tabi mo, addict ka ba? Adi ka ba? Adi ka ba? Addict sa tayo kalis. diba? Hindi addict sa droga. Diba? Yung adultery, yung pangangalunya, yung nangangaliwa, diba? Kaya huwag kang tumingin sa kaliwa. Diba?
Yun po yung mga example ng lust of the flesh. No? Pero ang sabi ng ating Panginoong Isus ay dapat limutin natin ang ating sarili. No? Sabi po niya sa Matthew chapter 16 verse 24 to 26, no? King James Version, sabi po niya dito, "Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and pick up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it." No? Sino daw po yung gusto maligtas sa kanyang buhay, ay siya ang mawawalan. Pero yung mawawala ang kanyang buhay, alang-alang sa Diyos, ay siyang makakamit ng buhay. Ano ang gagawin mo? Kalimutan mo ang iyong sarili, tanggihan mo ang iyong sarili, katulad ng ating Panginoong Hesus. Kung gusto mong sumunod sa Kanya, pasanin mo ang iyong cross araw-araw at sumunod sa Kanya. Ano yung mga cross dito? Ito yung mga cross natin dito, yung mga problema. Di ba? Mga problema, mga pagsubok. Di ba? Nasasaktan tayo. Ang bigat-bigat sa loob natin. Yun ang mga cross natin. Amen? At kadalasan po talaga dito, may kinalaman po talaga dito, yung demonyo. Amen? Kasi gusto talaga niya tayo sirain. Halimbawa sa pamilya natin, nag-away-away tayo magkakapatid. Di ba? Sa pamilya mismo natin, nag-away-away tayo. Di ba? Ayun na po yung nagpapatunay po doon na ang presensya ng demonyo ang dyan. Kasi siya ay naparito upang mangwasak, pumatay. Di ba? John 10:10. Di ba? Naparito po siya. Kaya sabi ng Panginoon, gusto niyo sumunod sa akin, kasanin niyo ang cross ninyo. Sino bang cross ninyo? Ano bang cross natin? Ako, naramdaman ko po yun, yung mga cross ko. Kahit sa pamilya ko, cross ko po. Di ba? Amen. Masabihan mo ngayon, okay. No? Pasunod, gagawin ulit. Di ba? Sabi, huwag na kayo lumapit dyan sa, may dito kaming bularyo. Sabi ko, huwag kayo maniwala dyan, ha? Minsan, hindi nila sinabi sa amin. Sumunod sila doon. Kano sabihin ng namin? Dito namin. Nakakaano, ang bigat. Pero sabi ko, wala na akong responsibilidad kasi sinabi ko na kung dapat kong sabihin sa inyo. Kasi kapag hindi ko sasabihin sa inyo, ibig sabihin pagkakasala ko ako doon. Ano yung aking pagkakasala? Sa isip, sa salita, Sa gawa, at sa ating pagkukulang. Yung naging kasalanan natin doon, yung pagkukulang. Kasi alam ko, hindi ko sinasabi sa kanila. Diba? Kasi sabi ko sa kanila, hindi na ako magkakasala sa inyo kasi sinabi ko na sa inyo. Diba po? So dito po sa ating gospel, ito nga po ang sinabi ng ating sa ating pong binasa, na ito pong dyablo ay sinabihan po niya ang Panginoong Isus na gawin tinapay ang batok ito. So, hindi po pinakinggan ng ating Panginoon itong boses ng demonyo. Amen? Bagkus, ang sinabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kung basahin po natin ito sa version ng Matthew chapter 4, mababasa po natin doon, hindi lamang sa tinapay bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Amen? So, hindi lang po puro tayo pagkain dito na pansamantalang pagkain lang. No? Dapat may pagkain po tayo, yung Word of God. Yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po. Amen. So sabi po sa John chapter 4 verse 34, Jesus said to them, My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Ang pagkain daw ng ating Panginoong Hesus ay gawin ang kalooban ng nagpadala sa Kanya at tapusin ang Kanyang ipinapagawa. Yun ang Kanyang pagkain. Ang sumunod sa kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Amen. Sa atin naman, kakain naman tayo. Siyempre, meron tayong katawan, di ba? Pero dapat, mas priority natin
ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Dapat araw-araw nagbabasa din po tayo ng Biblia. Di ba? Hindi yung pagkagising sa umaga, ay tinitingnan agad kung ano yung mga pinupost doon. Baka marami na nag-like dito. Di ba? TikTok kahapon, TikTok ngayon. Di ba? Wala nang dasal-dasal. Pagkagising, cellphone agad. Wala nang dasal-dasal. Diretso na cellphone. Di ba? Hindi ko sinasabi na huwag na kayo mag-TikTok. Kung bago kayo mag-TikTok, magdasal muna kayo. Di ba? Kasi pag hindi kayo nagdasal sa umaga, ibig sabihin yan ay kayo na. Hindi nyo kailangan ng Diyos. Nagkakasala na po tayo doon. It's a venial sin already. Ha? Kasi di po tayo nagpasalamat sa Panginoon. Amen. Hindi natin kinakausap ang Panginoon. Sarili lang natin ang ginagawa natin, kagustuhan. Di ba? So, magkakasala po tayo doon. So, dito po sa ating Panginoon, to accomplish the work na binibigay sa kanya ng Ama. Ano po yung trabaho na ibinigay sa kanya ng Ama na kanyang tatapusin? Alam niyo ba yun? Yung siya ay pahirapan, mamatay, at muling mabuhay para tayong lahat ay maligtas. Amen? Amen. At yun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya ay naparito sa sanglibutan ito. Amen? Amen. Kaya nga sinabi mo niya kanina sabi ni Father ito sa Garden of Gethsemane, sa Luke chapter 24 verse 42. Sabi niya po dito, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Amen? So dito po, naglalaban po ang ating Panginoong Hesus ng kanyang pagiging tao, no? Parang ayaw niya, no? Parang atas siya. Pero katapos-tapusan, sinabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang magaganap. Amen. At nangyari ang kanyang misyon, accomplish. Sabi ko sa John chapter 6 verse 38, sabi ng Panginoong Hesus, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Amen. Kaya ba natin yun? Napalito tayo para hindi upang gawin ang ating sariling kalooban, kundi upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya ba natin yun? Kasi ang Panginoong Hesus, ginawa niya. Di ba? So, if you want to be a disciple of Jesus, we must follow Him. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Di ba? And number 3, last but not the least, no? Ano po ang ating pong gagawin para mapaglabanan, madaig ang tukso? Number 3. Ano po yan? Kanina, paulit-ulit po sinabi ni Father. Sabi ko, hindi na sila masusurprise mamaya kasi paulit-ulit na sinabi ni Father. Sabi ni Father, Jesus is faithful to the Father. So, remain faithful to God. Yun ang ating gagawin. Ano yung una? Para Prayerful. So, Prayerful. prayerful, madasalin. Pangalawa, denial. Ano natin ang kalooban ng Diyos, imbes ng ating kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Ipaubaya natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. And number 3, remain faithful to God. Amen. Or manatiling tapat sa Diyos. So dito po ay tatlong klaseng tukso. Ito pong naranasan ng ating Panginoong Hesus, no? Ito po nagpapakita na ang ating Panginoong Hesus ay nanatili po siyang faithful sa Father, no? So una po dito kanina sinabi po natin, He overcome temptation of lust of the flesh. Diba? He denied the will of the devil and remained faithful to the will of the Father. Amen. Amen. Hindi lamang sa tinapay na yan, yung batong yan, gawin mo tinapay. Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula
Sabi ni Father kanya, it is written, no? In the scripture, ibig sabihin, the word of God. Diba? Hindi lamang tayo nabubuhay sa makamundong pagkain, kundi tayo talaga ay mabubuhay dapat sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kasi puro tayo ng temporary needs, temporary na pagkain. Hanggang dito lang po yan. Amen? Pero pag pagkain natin ay yung salita ng Diyos o pagsunod sa kalooban ng Diyos, tiyak na tayo din ay makakasama ng Diyos. Amen. Kasi yung pagkain natin, katulad ng Panginoon Hesus, sabi niya, my food is to do the will of the Father. Di ba? Ganun ang food, sabi ng Panginoon Hesus. No? So, Jesus remained faithful to the Father. At hindi po siya nakinig sa diablo. Unlike sa ating mga unang ninuno, si Adan at si Eva, nakinig sila sa ahas. Di ba? Sinabi ng ahas, kainin mo. Mukhang masarap yan. Di ba? Sinunggaban agad ni Eva. Di ba? Nakinig sila, hindi sila naging faithful. Hindi sila naging faithful sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kainin nyo na lahat dyan. Huwag lang yung dyan, yung puno na yan na nagbibigay ng katalinuhan. Diba? Ginawa nila, hindi sila naging faithful. Pinakinggan nila yung boses ng demonyo. Hindi, dito yan. Kainin nyo, para magkaroon kayo ng karunungan. Magigagaya kayo ng Diyos. Di ba? Inain naman. Ibig sabihin, hindi sila naging faithful. Di ba? Anong tawag doon sa hindi faithful? Taksil ka man sa puso ko. Huwag tayo magtaksil. Di ba? Diyos. At ito po, yung pangalawang tukso. Ano yung pangalawang tukso? Ito sa verse 5 to 8. Jesus overcome the temptation of lust of the eyes. Lust of the eyes. Tayo po ng demonyo, ibibigay ko sa iyo lahat. Ang kaya na yan. Diba? Ibibigay ito sa akin. Ibibigay ko ito sa kahit kanino na ibigan mo. Ibigay ko sa lahat ito. Sambahin mo lamang ako. Diba? So, ang ating Panginoong Hesus ay hindi po niya binaliwala lahat ng mga alok ng makamundong kayamanan, the worldly treasures or treasures ay lahat ng iyon ay dininay ng ating Panginoong Hesus. Diba? Sabi niya sa demonyo, you must worship the Lord your God alone. Diba? Wala nang iba. No? Ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at wala nang iba. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Amen. Amen? Amen. So, you must worship the Lord your God. Huwag natin ipagpalit ang Panginoon para hindi tayo kakanta ng taksil ka man sa puso ko. Ang pangatlong tukso. Ano yung pangatlong tukso? Sa verse 9 to 12. Ito ay hindi po niya sinubok ang Ama. Di ba? Alam naman niya, kaya naman gawin ng Panginoon yun eh. Hindi talaga masasaktan ang kanyang paa kapag siya, kasi Diyos naman talaga siya eh. Pero hindi po kanya rin talaga ginamit ang kanyang pagiging Diyos. Hindi po siya nananangan sa kanyang sariling lakas, sa sarili niyang kakayahan. Bagkus ay naging total dependence po siya sa Diyos Ama, sa kalooban ng Ama. Amen? Amen. Kaya Jesus overcome the temptation of pride. Pride of life. Diba? Pride of life. Ano yung mga pride of life natin? Yung mga pride of life natin, ay kaya ko na ito kahit walang Diyos. Diba? Pride of life. Diba? Kaya ko na ito. I don't need God. Diba? Pride of life. Parang kanta. I did it my way. Yan lang. I did it my way lang. Diba? In my own way. No? Pero tayo mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos,
we did in God's way. Not Amen. in our own way. Amen. Amen? Amen. Amen. Ano pa sinasabi po sa Bible? Ha? Babasahin po natin, no? Basahin po natin sa, sino may Bible dyan? Buksan po ninyo sa Bible ninyo sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ha? Gusto ko po mabasa po ninyo. Basahin mo na nga. In English, no? English din, try nyo kasulat dito. Sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, kasi kung Tagalog po bibigyan ninyo, maunawan po ninyo ng ayos yan. Sabi po dito, do not love the world and anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of flesh, lust of eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Amen. Kaya huwag natin pagpalit ang Diyos. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Amen. Amen. At magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sabi nga po din sa Santiago chapter 1 verse 12. Sabi po niya dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Nagpala daw yung na-overcome nila yung mga tukso. Imbes na ibigin kung ano ng mga bagay, inibig ang Diyos higit sa lahat. Kaya. Kaya ba natin? Amen. Alalahanin po natin, no? Dito po sa ating binasa, matapos tinukso ang Panginoong Hesus sa lahat ng paraan, umalis ang demonyo, pero nag-aantay ng ibang pagkakataon. Kaya sabihin mo sa tabi mo, nagtagumpay ka na ba? Nagtagumpay ka na ba? Sabihin mo, kung nagtagumpay ka na noon, Kung nagtagumpay ka na noon, babalik pa siya. babalik pa siya. Kasi dito po sa ating binasa, nag-aantay pa siya ng ibang pagkakataon. Di ba? Kung naghintay siya ng ibang pagkakataon. Kaya wag po tayong kumpiyansa. Di ba? Kasi nag-aantay pa. Nagtagumpay ka ngayon, iyak ang demonyo ngayon, umalis siya. Magkumpiyansa. Kasi babalik. Di ba? Babalik pa yun. Di ba? So, ano po yung skrito natin na para mapagtagpayan po natin ito? In short, katulad ng ating Panginoon, dito pa lang sa unang verse na ating binasa, siya ay puspos ng banal na Espiritu. Amen. Amen? Kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, tiyak tayong lahat ay magtatagumpay. Amen. Kahit anong tukso man yan, kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, katulad ng ating Panginoong Hesus, nagtagumpay siya. Amen? Ganon din sa atin. Ang kailangan po natin dito ay mamuhay sa kabanalan. Amen? Ano ba sinasabi sa Efesos chapter 6 verse 12? Hanggang 14, no? Basahin po natin. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng makapangyarihan, ang mga tagapamahala sa kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual. Kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasutang pagdigma mula sa Diyos, sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen? Kaya't maging handa kayo, ibigkis
Sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Amen. So maging handa tayo kasi hindi tayo nakipaglaban sa flesh or blood, kundi sa spiritual. We are facing spiritual battle in every day of our life. Amen. Amen. Kaya pakinggan po natin ang isang awiting ito. Gawin po namin, O Lord, ang iyong pong patnubay. Punuin niyo po ang bawat isa po sa aming Panginoon ng iyong banal na Espiritu. Nang sa ganun po, Panginoon, kami po ay madaig po namin lahat ng mga pagsubok na binibigay po sa amin ng kalaban, ang mga tukso na dumarating po sa amin sa araw-araw namin na pamumuhay, Panginoon. Lord, be with us, Lord. Samahan niyo po kami lagi, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na spiritual battle, Panginoon, upang kami po lagi po magtatagumpay, Lord. Lord, huwag niyo pong hayaan na bawat isa po sa amin dito, Panginoon, na magapi ng kalaban. Pagkus, Panginoon, punuin niyo po kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon, na iyong banal na Espiritu, Panginoon, na amin pong tinanggap, Panginoon, nung kami po'y nabautismuhan, Panginoon, nung kami po, Panginoon, na tinanggap niyo po na iyong pong mga anak, Panginoon, sa amin pong permasyon, Panginoon, natanggap na po namin, Panginoon, ang regalo ng banal na Espiritu na ito, Panginoon. I-refresh niyo po kami, Panginoon, sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Nang sa ganoon, Ama, palagi po kami magtatagumpay sa Amen. tukso na pinapadala po ng kalabang ito. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa pagsama niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng may mensahe na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ng lahat ng mga aming pong napakinggan sa gabing ito, O Lord, ay tumimo po sa aming mga puso't isipan. At ito po ay aming pong maisa sa buhay. Lord, patuloy kaming pagpalain lahat ng mga lingkod niyo po, Panginoon, sa pangunguna pong namin Santo Papa Pope Francis, Panginoon, lahat ng mga cardinals, obispo, kaparian, at maging po sa amin po dito sa El Shaddai Community, sa pangunguna po namin punong lingkod, Brother Mike Zibilarde, sa kanyang kalili, Congressman Michael, lahat ng mga councils, preachers, core group, choir instrumentalists, lalo po dito, Panginoon, sa bansang Israel, mula po sa Jerusalem, Haifa, at dito po sa Tel Aviv, Panginoon. Nawa kami, Ama, ay manatili po kami sa estado na yung grasya, sa iyong pong grasyang nagpapabanal or sanctifying grace, Panginoon. I-inspire niyo po ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang patuloy po kami na makapamumuhay na naayon po sa iyong pong banal na kalooban. Amen. Patuloy pong pagpalain ang lahat pong aming pong mga minimiti sa buhay, Panginoon. Lahat ng aming mga dalangin mula pa noon hanggang ngayon, Panginoon. Kung may mga problema man sa mga tahanan, sa mga kapwa, magkakapatid, Panginoon, inaasahan po namin, O Lord, na kami po inyong tulungan, Panginoon. Kasi hindi po namin ito kaya ayusin sa ganang amin, Panginoon. Inspire them all with your Holy Spirit, Panginoon, na magkaroon po ng reconciliation ang lahat ng mga tao, Panginoon, lalo na po, Panginoon, sa nagaganap po, Panginoon, na kaguluhan sa buong mundo, Panginoon. Magkaroon na po ng ganap na kapayapaan sa bawat leaders, sa bawat bansa, sa buong mundo po, Panginoon. Inspire them, Lord, with your Holy Spirit, Panginoon, na maghahari po sa bawat isa ang pag-ibig, pagmamahalan, pagkakaunawaan, Panginoon. Amen. Lord, ang aming pong mga dalangin sa mga oras na ito, Lord, nakasulat na po o hindi, Panginoon. Tinataas po namin ito sa inyo, Panginoon, ang mga ng prayer request namin, Panginoon, lahat ng mga bagay namin pong tinataas sa mga oras na ito, Panginoon, according to our faith, Panginoon, ano man aming tinataas sa mga oras na ito, Panginoon, hiniling po namin ang iyong pong pagbabasbas, Panginoon, yung mga, kung tataas na po sila ng tubig, yung mga kanila pong mga langis, ang kanila po bang secret image, ang kanila po mga dasalan, Panginoon, mga paglilito, Panginoon, mga rosary, Panginoon, ang kanila pong mga personal na gamit, Panginoon, ang kanilang mga handbags, ang kanilang mga wallet, Panginoon. Lord, kayo po nagsabi, Panginoon, kapag kami ay magbigay,
Ibabalik niyo po sa amin, higit sa aming inasahan, siksik liglig at umaapaw pa. Amen. Lord, salamat po Panginoon. Sa tamang oras Panginoon, inaangkit po namin itong aming mga prayer request Panginoon ay matanggap po namin Panginoon. Amen. Lahat ng mga masakit at karamdaman Panginoon sa mga oras na ito Lord, I pray Lord na ibigyan niyo po sila ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Sakit nila Panginoon saan man parte ng katawan Panginoon, I pray, we pray Lord, we ask in the mighty name of Jesus, healing power sa kanilang lahat, Panginoon. Sa namang hina, Panginoon, bigyan po sila ng kalakasan. Sa mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon, na ipagaluban po sila ng pag-asa sa buhay, Panginoon. At kaming lahat na iyo pong mga lingkod, Panginoon, patuloy po kami ibigyan po, Panginoon, ng kalakasan, ng katatagan, Panginoon, upang patuloy po kami na makapaglingkod po sa inyo. Tuwing kami nanghihina, kami po inyong palalakasin, Panginoon. Amen. At sa mga walang trabaho, Panginoon, we pray, Lord, we ask, Lord, na bigyan niyo po sila ng trabaho, Panginoon, na magkasundo po sila ng kanilang mga employer, Panginoon. Amen. Lara, Panginoon, na naghanap na kanyang trabaho, na pagkaluban niyo po siya ng trabaho, Panginoon, na magkakasundo po sila at malaya po siya na makapaglilingkod sa inyo po, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, na walang visa, Panginoon, we pray, Lord, na ipagluban po sila ng visa, Panginoon. Amen. We trust in you, O Lord God. Lahat ng mga kailangan, lahat ng mga hiniling na aking kapwa na itong Panginoon, ng mga kapatid kong itong Panginoon, sila man po ay nanonood po sa live, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, I pray, we pray, Lord, na ipagkaloob po sa kanila lahat, Panginoon, ng kanila pong kinihiling, Panginoon. Lord, we believe that in you, nothing is impossible. Amen. Kaya Lord, salamat po. Ngayon pa lamang, Panginoon, pinabalik na po namin sa inyo lahat ng papuri para nga pagsabat pasasalamat. At sa aming paglabas po sa dakong ito, Panginoon, kami po patuloy na samahan na makarating po kami sa aming parurunan na kami lahat po ay ligtas. At maging pagpapala po kami sa lahat ng tao na aming pong makadaupang para. Amen. Lord, salamat at sa iyo po lahat ng papuri para nga pagsabat pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. This was the beginning and is now now. and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as This was the beginning